20 taon ng pagsisilbi, tinapon sa isang gabi lang. Habang hinahanda ko ang paborito mong ulam, ang dala mo pala ay balitang dudurog sa buhay ko. Hindi na kita mahal, korason. Buntis si Divina. Isang sampal ng katotohanan sa gitna ng ating anibersaryo. Akala niyo ba ay mananatili akong biktima? Dito nagsisimula ang aking muling pagbangon. Kaya mo bang tiisin ang sakit para sa isang bagong simula? Corazon, itigil mo na yan. Nakapagpasya na ako. Gusto ko nang makipaghiwalay dahil buntis si Divina at sa kanya ako sasama. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa gitna ng dibdib ni Corazon. Malamig at walang awang humihiwa sa kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang boses ni Andres, ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi at nagbibigay ng lakas sa umaga, ay naging isang malupit na hatol ng kamatayan para sa kanilang 22 taon na pagsasama. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Corazon sa sandok. Nahulog ito sa sahig at ang mainit na sabaw ng sinigang na hipon ay tumalsik sa kanyang paanan, ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Mas masakit ang kulo ng dugo sa kanyang mga ugat at ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sa likod ni Andres, ang hapagkainan ay maayos na nakahain. May 22 kandila ang nakasindi, sumisimbolo sa bawat taon ng kanilang pagmamahalan. Ang bango ng paboritong ulam ni Andres ay humahalo sa amoy ng unti-unting namamatay na pag-asa. Nakasuot pa si Corazon ng bestidong itinatago niya para sa espesyal na gabi, ang bestidong sinabi ni Andres noong unang panahon na nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. Andres, anong sinasabi mo? Ang kanyang boses ay isang manipis na bulong, tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Anniversary natin ngayon. Nagluto ako. Naghihintay kami ni Lisa. Ngunit walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng kanyang asawa. Sa halip, ang nakita ni Corazon ay pagkabagot at pandidiri. Iyon na nga ang problema, Corazon. Palagi ka na lang nagluluto, palagi ka na lang nasa bahay. Naging masyado kang komportable habang ako, kailangan ko ng inspirasyon. Si Divina, ibinibigay niya sa akin ang buhay na hindi mo na maibigay. At magkakaanak na kami. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na walang ama. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na lalamunan ni Corazon. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang uri ng pagkahilo. Ang bawat sakripisyo niya, ang paghinto sa pag-aaral para pagtrabahuhin si Andres, ang pag-aalaga sa kanyang sakiting ina, ang pagtitipid para lamang makabili ito ng unang sasakyan, ay parang mga pira-pirasong papel na sinisilaban sa harap ng kanyang mga mata. Sa bawat paghinga niya, tila may libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Pilit na kumakapit sa gilid ng lababo upang hindi tuluyang mabuwal. Hindi pa natatapos ang kanyang pagdurusa nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang biyenan, si Donna Remedios. Sa halip na yakap ng pagalo, ang dala ng matanda ay isang mapanghusgang tingin na tila ba si Corazon ang may kasalanan sa lahat. Huwag ka nang mag-eskandalo, Corazon. Wika ng matanda habang inilalapag ang kanyang mamahaling bag sa mesa sa tabi mismo ng cake na may nakasulat na Happy Anniversary. Inaasahan ko na ito. Hindi sapat ang pagiging mabuting may bahay lang. Tignan mo ang sarili mo, napabayaan mo na ang hitsura mo. Kung naging masunurin ka lang sa akin at hindi naging masyadong mapagmataas, baka hindi naghahanap ng iba ang anak ko. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Si Divina ang mas karapat-dapat sa bahay na ito ngayon. Ang bawat salita ng matanda ay parang dagdag na pako sa krus na pasan-pasan ni Corazon. Ang kanyang sariling tahanan, ang kuta na itinayo niya ng may pagmamahal at pawis, ay biglang naging isang banyagang lugar. Ang mga pader na dati ay saksi sa kanilang tawanan ay tila humihigpit. Sinasakal siya sa gitna ng kanyang sariling kusina. Tumingin siya kay Andres,
umaasang makakita ng kahit katiting na awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagmamadali nitong kumuha ng maleta sa itaas. Nanginig ang buong katawan ni Corazon. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na pilit niyang pinipigilan. Hindi siya sisigaw, hindi siya magmamakaawa sa taong itinuring niyang mundo, ngunit itinapon siya na parang basurang walang silbi. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang hiyaw. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang pintig ng puso. Mabigat, mabagal, at wasak. Bago lumabas ng pinto, lumingon si Andres, hindi kay Corazon, kundi sa paligid ng bahay na tila ba tinitignan kung may naiwan pa siya. Bukas na bukas, dadalhin ko rito ang abogado ko. Huwag mo nang pahirapan ng lahat, Corazon. Tapos na tayo. Naiwan si Corazon na nakatayo sa gitna ng kanyang kusina, napapaligiran ng bango ng pagkain na wala ng kakain at ng liwanag ng mga kandila na isa-isang namamatay sa hangin. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan, malalaki at mabibigat. Tila nakikiramay sa isang pusong katatapos lang durugin. Anong gagawin ko ngayon? Saan ako kukuha ng lakas para harapin ang anak ko? Paano ko bubuuin ang isang buhay na ang bawat piraso ay kinuha na sa akin? Habang nakatitig sa malamig na sinigang sa sahig, isang madilim na kaisipan ang gumapang sa kanyang isipan. Ang pag-ibig ba na itinanim ko ng higit 2 dekada ay mauuwi lang sa ganito? O baka ito na ang simula ng isang gabi na walang katapusan? Kasalanan mo rin naman ito, Corazon. Masyado kang naging boring. Masyado kang nagpakalunod sa gawaing bahay hanggang sa nakalimutan mo ng maging asawa. Ang mga salitang binitawan ni Andres habang pababa ng hagdan, bit-bit ang kanyang maleta, ay tila mga lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Corazon. Hindi man lang lumingon ang lalaki. Ang bawat hakbang nito sa makintab na sahig na kahoy na mismong si Corazon ang nagpapakinis araw-araw ay tunog ng pagtalikod sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Nanatiling nakatayo si Corazon sa gitna ng kusina. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Magaspang ang mga palad niya. May mga bakas ng paso mula sa pagluluto at mga sugat na hindi na naghilom dahil sa paglalaba. Ang mga kamay na ito ang humawak kay Andres noong wala pa silang kahit ano. Ang mga kamay na ito ang nagluto ng libu-libong baon para makatipid sila sa unang 5 taon ng kanilang pagsasama. Ngayon, ang mismong mga kamay na ito ang tinuturong dahilan kung bakit siya iniwan. Boring? Pag-uulit ni Corazon. Ang boses niya ay basag na parang tuyong dahon na natapakan. Andres, tumigil ako sa pag-aaral para makapagtapos ka. Nagtrabaho ako sa gabi sa factory para lang mabili mo ang unang suit mo para sa promotion mo. Ngayon, sasabihin mo sa akin na boring ako dahil naging asawa at ina lang ako? Tumigil si Andres sa tapat ng pintuan. Ang kanyang likod ay matigas at tila pader na hindi matitibag. Iyon na nga ang point, Corazon. Nanatili ka sa nakaraan. Tignan mo si Divina. She's young, she's vibrant. Kapag kasama ko siya, nararamdaman kong buhay ako. Hindi yung pag-uwi ko rito. Puro amoy bawang at ginisang ulam ang sasalubong sa akin. I need someone who can stand beside me in business galas, not someone who's only good in the kitchen. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa lalamunan ni Corazon. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mainit at tahimik na luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat sakripisyo niya ay ginamit na armas laban sa kanya. Ang kanyang pagiging matapat ay naging katumbas ng pagiging boring. Ang kanyang pagiging martir ay naging basehan ng kanyang kawalan ng halaga. Sa isang sulok, ang orasan sa dingding ay patuloy sa paggalaw ng kanyang mga kamay. Tila nanunuya sa bawat segundong lumilipas na hindi na niya maibabalik. Ang katahimikan sa bahay ay binasag ng tunog
ng isang sasakyang huminto sa labas. Alam ni Corazon ang tunog na yon. Iyon ang sasakyang binili nila nung nakaraang taon. Ang sasakyang dapat ay para sa kanilang pamilya. Biglang tumunog ang cellphone ni Andres na nakapatong sa mesa. Hindi napigilan ni Corazon ang kanyang sarili. Mabilis niyang sinulyapan ang screen. Isang video call mula kay Divina. Sa maliit na screen, nakita ni Corazon ang mukha ng babaeng itinuring niyang kapatid noon. Nakasuot si Divina ng isang kulay rosas na nightgown. Ang mismong telang binili ni Corazon para sana sa kanyang sarili, ngunit ibinigay niya sa dalaga dahil naawa siya sa kahirapan nito noon. "Sweetheart, nasaan ka na? Kanina pa sumisipa si baby. Hinihintay ka na niya." Ang malanding boses ni Divina ay narinig sa buong kusina. Matalas at puno ng tagumpay. Mabilis na kinuha ni Andres ang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang lumambot. Isang ekspresyong matagal nang hindi nakikita ni Corazon. "Papunta na ako, mahal. Hintayin mo ako." Humarap si Andres kay Corazon. Wala nang bakas ng pagmamahal, tanging inis na lamang. "Aalis na ako. Huwag mo na akong tatawagan o ko ite-text. Si Mama na ang bahala sa mga kailangan mo rito sa bahay habang hindi pa lumalabas ang desisyon ng abogado." Nang sumara ang pinto, tila nawalan ng hangin sa loob ng silid. Napaupo si Corazon sa malamig na sahig. Ang kanyang maruming bestida ay kumalat sa paligid niya. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, narinig niya ang mahinang yabag mula sa hagdanan. Si Lisa, ang kanyang 16 na taong gulang na anak, ay nakatayo roon. Ang mga mata ay puno ng takot at luha. Hawak ang isang liham na nakuha niya sa ilalim ng pinto ng kanyang ama kanina. "Ma!" Pabulong na tawag ni Lisa. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Totoo ba ang nakasulat dito? Ibebenta ba ni Papa ang bahay na ito para pambayad sa bagong kondo ni Tita Divina?" Nanlamig ang buong pagkatao ni Corazon. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding takot. Hindi lang pala ang kanyang puso ang gustong kunin ni Andres, kundi pati ang tanging bubong na nagpoprotekta sa kanilang anak. "Ate Corazon, huwag ka namang masyadong madrama. Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang para sa amin ni Andres?" Ang tinig na yon ay tila isang matalas na kuko na kumalmot sa sugatang puso ni Corazon. Hindi pa man natatapos ang unang gabi ng kanyang pagdurusa, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng kusina na tila isang mapanuring mata. Nakatayo si Corazon sa harap ng kalan. Mekanikal na hinahalo ang tsokolate para sa almusal ni Lisa. Pilit na itinatago ang mga matang namamaga sa iyak. Ngunit ang marahas na pagtulak sa pintong gawa sa nara ay nagpabalik sa kanya sa malupit na katotohanan. Si Divina. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting dress na hapit sa kanyang katawan. Sadyang ipinapakita ang bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan. Ang babaeng ito, na dati ay tinulungan ni Corazon noong walang makain at walang matuluyan, ay nakatayo ngayon sa gitna ng sala na tila ba siya ang may-ari ng bawat sulok ng bahay. "Anong ginagawa mo rito, Divina?" Wala si Andres. Ang boses ni Corazon ay malamig. Pilit na pinapatatag ang kanyang tindig sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga tuhod. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa labi ni Divina. Lumapit siya sa isang florera ng mga sariwang rosas na binili ni Corazon kahapon at walang ano-ano ay hinawakan ang mga talulot nito. Tila sinusuri kung karapat-dapat ba ang mga iyon sa kanyang paningin. "Alam kong wala siya. Pinapunta ako rito ni Andres para tignan kung anong mga gamit ang kailangan ng iligpit. Alam mo naman ate, kailangan ng space ni baby. At itong bahay na ito, masyadong luma ang vibes para sa isang bagong pamilya." Tila tinataga ang dangal ni Corazon sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalaga. Naalala niya kung paano niya ibinigay kay Divina ang kanyang mga lumang damit. Kung paano niya ito pinabaunan ng pagkain noong naghahanap pa ito ng trabaho. Ang lahat ng kabutihang yon ay ibinalik sa kanya bilang isang malupit na betrayal.
Lumabas ka sa bahay ko, bulong ni Corazon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Bahay mo? Isang malakas na tawa ang kumawala kay Divina. Isang tunog na puno ng pang-uuyam. Ate, wake up! Sabi ni Donna Remedios, sa amin na ang master bedroom. Masyado raw malungkot ang kwartong yon para sa'yo dahil mag-isa ka na lang naman. Mas mabuti raw na doon kami ni Andres para direkta naming maalagaan ang apo niya. Kasabay ng mga salitang yon ay ang pagpasok ni Donna Remedios mula sa hardin. May dalang mga katalogo ng interior design. Hindi man lang nito tiningnan ang kanyang manugang. Divina, iha, tama ang sinabi mo. Corazon, mag-ayos ka na ng mga gamit mo sa kwarto. Doon ka na lang muna sa guest room sa ibaba. Mas madali para sa iyo ang maglabas-masok doon habang naghahanap ka ng matitirhan niyo ni Lisa. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging lason para kay Corazon. Ang kanyang sariling biyenan, ang babaeng itinuring niyang ina sa loob ng mahabang panahon, ay mas pinili ang isang kabit dahil lamang sa dinadala nitong sanggol. Ang bawat sulok ng tahanang ito na pinuno niya ng pagmamahal at sakripisyo ay unti-unti nang kinukuha sa kanya sa harap mismo ng kanyang mga mata. Isang golden moment ang naganap nang mapansin ni Corazon ang isang maliit na frame sa gilid ng mesa. Ang larawan nila ni Andres noong kasal nila. Kinuha ito ni Divina, pinagmasdan ng bahagya at pagkatapos ay inilapag ng patiwarik sa mesa na tila ba isang basura na hindi na dapat pang makita. Don't worry ate, I'll make sure Andres is happy. Something you failed to do for a long time. Dugtong ni Divina habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Nanginig ang buong pagkatao ni Corazon. Ang udyok na sampalin ang dalaga ay naroon. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya bababa sa antas ng babaeng ito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang mas malaking dagok ang dumating. At isa pa, Corazon. Singit ni Donna Remedios habang binubuklat ang mga papeles. Huwag mo nang tangkaing gamitin ang credit card ni Andres. Ipinasara ko na ang lahat ng accounts na may pangalan mo. Mula ngayon, bawat sentimo na gagastusin mo para sa sarili mo. At kay Lisa ay kailangang dumaan sa akin. Naramdaman ni Corazon ang pagbagsak ng kanyang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Wala siyang pera, wala siyang sariling silid, at ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya ang siya pang nagbabaon sa kanya sa hukay. Paano ko mapoprotektahan si Lisa kung pati ang sarili kong kwarto ay hindi ko na pagmamayari? Hanggang saan ang kayang gawin ni Divina para tuluyan akong burahin sa buhay na ako naman ang bumuo? Papa, paano mo nagawa ito kay Mama? Paano mo nagawang ipagpalit kami sa babaeng yan? Ang tinig ni Lisa ay punong-puno ng pait. Isang matalas na hiyaw na bumasag sa tensyon sa loob ng sala. Kararating lang ng dalagita mula sa eskwelahan. Suot pa ang kanyang uniforme, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang bata. Nakatitig siya kay Andres na nooy abaala sa pag-aayos ng ilang gamit ni Divina sa gitna ng kanilang tahanan. Ang bawat salita ni Lisa ay tila isang sampal sa mukha ni Andres, ngunit ang lalaki ay nanatiling matigas, tila isang rebultong walang pakiramdam. Lumapit si Corazon sa kanyang anak. Pilit na hinahawakan ang balikat nito upang pakalmahin. Ngunit nararamdaman niya ang panginginig ng buong katawan ng dalaga. Ang sakit na nararamdaman ni Corazon ay nadodoble kapag nakikita niyang ang sarili niyang anak ang nagdurusa sa kasalanang hindi naman nito ginawa. Lisa, pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag ka nang makialam dito. Ang mahinang utos ni Corazon, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka lalong lumala ang sitwasyon. Ngunit hindi natinag si Lisa. Tumingin siya kay Divina na nooy prenteng nakaupo sa paboritong sofa ni Corazon, humihigop ng juice na tila ba isang reyna. At ikaw, wala kang kahihiyan. Alam mong may pamilya si Papa, pero pumasok ka pa rin. Hindi ka ba natatakot sa karma? Biglang tumayo si Andres, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi niya matanggap na ang sarili niyang anak
ay kinakalaban siya sa harap ng kanyang bagong kinakasama. Lisa, matuto kang gumalang. Hindi mo alam ang buong kwento, kaya huwag kang magsalita ng ganyan kay Divina. Ang buong kwento? Ang buong kwento ay iniwan mo si Mama dahil sa babaeng yan. Sigaw ni Lisa. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Simula bata ako, nakita ko kung paano magsakripisyo si Mama para sa'yo. Ngayon, heto ang isasagot mo. Ipagtatanggol mo ang kabit mo kaysa sa amin. Sa isang iglap, bago pa man makapagsalita si Corazon, mabilis na lumapit si Andres kay Lisa. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakaling ng ulo ni Lisa sa isang tabi. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa mismong sampal. Ang init ng palad ni Andres ay tila nag-iwan ng marka, hindi lang sa balat ni Lisa, kundi sa buong pagkatao ng bata. Andres! Hiyaw ni Corazon. Mabilis na hinarang ang kanyang katawan sa pagitan ni Andres at Lisa. Huwag mong sasaktan ng anak ko. Wala kang karapatan. May karapatan ako dahil ama niya ako. Bulyaw ni Andres, ngunit may bahid na ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata nang makita niya ang hitsura ni Lisa. Hawak ni Lisa ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at matinding pagkabigo. Hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, tumingin siya sa kanyang ama na may halong pandidiri. Wala na akong ama. Ang ama ko ay matagal nang namatay kasabay ng dangal mo. Tumalikod si Lisa at mabilis na tumakbo paitaas sa kanyang kwarto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang pinal na hatol. Naiwan si Corazon na nakatayo. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Lumingon siya kay Andres. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy na matagal na niyang itinatao. Nakamit mo na ang gusto mo, Andres. Bulong ni Corazon. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Sinira mo na ang lahat. Pati ang pagtingin sa'yo ng anak mo. Winasak mo na. Sa isang sulok, si Divina ay dahan-dahang tumayo at lumapit kay Andres. Hinahawakan ng braso nito na tila ba siya ang biktima. Sweetheart, okay ka lang? Masyado namang agresibo ang anak mo. Baka masama yan sa baby natin. Isang golden moment ang naganap nang pumasok si Corazon sa kwarto ni Lisa pagkalipas ng ilang minuto. Natagpuan niya ang anak na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang lumang litrato nilang mag-ina. Hindi nagsalita si Corazon. Umupo lang siya sa tabi ng anak at dahan-dahang ginamit ang kanyang hinlalaki upang punasan ang mga luha sa pisngi ni Lisa. Ang haplos na yon ay puno ng pangako na kahit anong mangyari, hinding-hindi niya papayaang tuluyang mawasak ang buhay ng kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Mula sa labas ng kwarto, narinig nila ang malakas na boses ni Donna Remedios na nakikipag-usap sa telepono. Oo, ituloy mo ang pag-post ng bahay. Kailangan nating mailipat ang titulo sa pangalan ni Divina bago pa man makapag-isip ng kahit anong hakbang ang babaeng yan. Corazon, huwag kang umasta na parang may ari-arian ka pa sa pamilyang ito. Nakalimutan mo na yata kung sino ang nagpakain sa'yo sa loob ng 2 dekada. Ang tinig ni Donna Remedios ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng habag. Habang nakatayo siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang malawak na hardin na tila ba tinitimbang na niya kung magkano ang kikitain niya sa pagbenta nito. Ang bawat salita niya ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa ni Corazon. Sa kabilang silid, naririnig ang mahinang hikbi ni Lisa, isang tunog na sapat na upang durugin ang puso ng kahit sinong ina. Ngunit para kay Donna Remedios, ito ay ingay lamang na dapat patahimikin. Dahan-dahang lumapit si Corazon sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang lumang pitaka. Mama, huwag naman ninyong gawin ito. Kahit para na lang kay Lisa. Saan kami pupunta kung ibebenta ninyo ang bahay?
Dito lumaki ang anak ko. Dito tayo bumuo ng mga alaala. Isang mapait na tawa ang kumawala sa matanda. Lumingon siya kay Corazon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pandidiri. Alaala? Ang alaala ay hindi nakakabusog, Corazon. Ang kailangan ng pamilyang ito ay isang bagong simula. At si Divina ang magbibigay niyon. Siya ang nagdadala ng bagong dugo, ng bagong tagapagmana. Ikaw? Tapos na ang gamit mo. Masyado ka nang naging pabigat. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Corazon. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang hangin sa paligid ay naging tuyot at mahirap lunukin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang marahas na pintig na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri, isang senyales ng matinding takot na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang ito, ang mga gabing hindi siya natulog para alagaan ang matanda noong may sakit ito, ang paglimot sa sariling pangarap, lahat ng yun ay itinapon na parang basahan. Naglakad si Corazon patungo sa maliit na drawer kung saan itinatago ang mga papeles ng kanilang joint accounts ni Andres. Ang marahas na paghila niya sa kahoy na drawer ay lumikha ng isang nakakangilong tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngunit nang mabuksan niya ito, ang nakita niya ay isang itim na sobre na hindi niya kailanman nakita noon. Isang itim na sobre na may selyo ng isang kilalang law firm. Isang golden moment ang naganap nang pumasok si Lisa sa silid. Bitbit ang isang baso ng tubig para sa kanyang ina. Nakita ng dalagita ang panginginig ng kamay ni Corazon. Hindi nagsalita si Lisa. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang baso at inilagay sa mesa. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Pinagsasama ang kanilang mga daliri upang bigyan ito ng init. Ang simpleng ugnayang yon ay puno ng pait at pagmamahal. Isang anak na pilit na nagiging matatag para sa kanyang inang unti-unti nang nawawasak. Ma, tignan mo ito! Bulong ni Lisa habang itinuturo ang itim na sobre. Binuksan ni Corazon ang sobre ng may halong kaba. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binasa ang bawat salita at ang bawat pangungusap ay tila isang bagong latay sa kanyang likuran. Hindi lang pala bahay ang mawawala. Ang lahat ng perang naipon nila ni Andres para sa kolehiyo ni Lisa, ang lahat ng perang itinabi niya mula sa kanyang maliit na sideline ay inilipat na sa isang trust fund na nakapangalan kay Divina at sa magiging anak nito. Walang hiya kayo! Ang tanging nasabi ni Corazon, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Lumapit si Andres mula sa pinto, hindi tumitingin sa kanyang asawa. Para sa kinabukasan yan, Corazon, kailangan kong siguraduhin na may mapupuntahan ng anak ni Divina. Ikaw, meron ka pa namang natitirang pera sa personal account mo, di ba? Mabilis na tumakbo si Corazon sa kanyang cellphone at binuksan ang mobile banking app. Ang bawat segundo ng pag-load ng screen ay tila isang oras ng paghihintay sa hatol. Nang lumabas ang balanse, tila tumigil ang kanyang mundo. 0. Ang balanse ng kanyang account ay 0. Isang matinding paninikip ng dibdib ang naramdaman ni Corazon. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa gilid at ang tunog ng pag-uusap ni na Andres at Donna Remedios ay naging isang malabong ugong na lamang. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang bawat sentimong itinabi niya para sa kaligtasan nila ni Lisa, ay ninakaw sa kanya sa isang iglap. Saan kami kukuha ng makakain bukas? Paano ko mapapanatili ang dangal ng anak ko kung pati ang pambili ng bigas ay kinuha na nila? Ito na ba ang katapusan ng aking pagiging ina? O simula lamang ng isang digmaan na wala akong armas na hawak? Habang nakatitig si Corazon sa screen ng kanyang cellphone, narinig niya ang tunog ng pag-lock ng pinto ng sasakyan sa labas. Si Divina, lulan ng kanilang sasakyan, ay kumaway ng may kasamang mapanuyang ngiti bago sila umalis ni Andres. Ano na ang nangyari sa matapang na Corazon na kilala ko?
Bakit hinahayaan mong tapakan ka ng mga taong ikaw naman ang nag-angat? Ang tinig na yon ay tila isang estrangherong bumubulong sa gitna ng unos, ngunit puno ng pamilyar na awtoridad. Nakatayo si Corazon sa gilid ng kalsada, basang-basa ng ulan, na tila ba gustong hugasan ang lahat ng pait sa kanyang katawan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang mukha ay kasing lamig ng katotohanang wala na siyang matuluyan. Hawak niya ang kamay ni Lisa, na tahimik na umiiyak sa tabi niya habang nakasilong sila sa isang maliit at lumang waiting shed. Ang amoy ng basang semento at ang usok mula sa mga dumadaang sasakyan ay humahalo sa alat ng kanyang sariling luha. Sa harap niya ay isang itim na sasakyang tumigil at mula rito ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng formal na blazer. Si Sofia. Si Sofia ang dati niyang kaklase sa law school, ang babaeng itinuring niyang pinakamatalik na kaibigan bago siya nagpasya na huminto sa pag-aaral. 20 taon na ang nakalilipas. Sofia! Ang tanging nasabi ni Corazon, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding kahihiyang nararamdaman niya na makita sa ganitong kalagayan. Mabilis na lumapit si Sofia at binalot ng sariling jacket ang balikat ni Corazon. Sumama kayo sa akin. Hindi ito ang lugar para sa isang Corazon Alcacid. Hindi rito natatapos ang kwento mo. Sa loob ng tahimik at mainit na opisina ni Sofia, unti-unting nabuhay ang diwa ni Corazon. Ang bawat higop niya ng mainit na kape ay tila nagbibigay ng kakaunting init sa kanyang naninigas na puso. Pinagmamasdan niya ang mga sertipiko sa pader ni Sofia, mga parangal na dapat ay sa kanya rin kung hindi lang niya piniling maging martir para sa karera ni Andres. Andres didn't just leave you, Corazon. He orchestrated this for months. Simula ni Sofia habang binubuklat ang ilang papeles sa kanyang mesa. Ngunit may isang bagay na nakalimutan niya. Noong nagsisimula pa lang ang kumpanya ninyo, ang lupang kinatatayuan ng bahay niyo ay nakapangalan sa isang family corporation na ikaw ang major stockholder bago mo ito di umano isinuko. Isang matinding pintig ang naramdaman ni Corazon sa kanyang sentido. Tila bumalik ang kanyang alaala noong mga panahong pirma lang siya ng pirma sa mga papeles dahil sa tiwala niya kay Andres. Ano ang ibig mong sabihin? Isang golden moment ang naganap nang ilabas ni Sofia ang isang lumang dokumento mula sa isang archive folder. Ang lagda mo rito ay mukhang peke, Corazon. At ang petsa kung kailan ito sinabing nilipat sa pangalan ni Donna Remedios noong mga panahong nasa ospital ka at katatapos lang manganak kay Lisa. You were heavily medicated, hindi mo alam ang pinipirmahan mo. Ang sikat ng lampu sa mesa ay tumatama sa dokumento na nagpapakita ng isang pirma na pilit na ginaya ang sulat kamay ni Corazon. Sa sandaling iyon, ang lungkot ni Corazon ay dahan-dahang napalitan ng isang nagbabagang galit. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi isang galit na malamig at mapanuri. Andres cheated not just on our marriage, but on our life's work. Bulong ni Corazon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinititigan ang pekeng lagda. Ngunit bago pa man sila makapagplano, kinuha ni Sofia ang kanyang baso at tumingin ng diretso kay Corazon. May isa pa akong nalaman. Ang kumpanyang pinagmamalaki ni Andres ngayon ay baon sa utang sa isang anino. Isang investor na hindi nagpapakita ng muka, ngunit unti-unti nang kinukuha ang mga assets niya. At ang investor na yon, mukhang may kinalaman kay Divina. Nanlamig ang buong pagkatao ni Corazon. Ang akala niyang pag-ibig ni Divina kay Andres ay baka isang mas malalim at mas madilim na laro lamang. Bakit niya gagawin iyon kung buntis siya? Tanong ni Corazon. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng mga posibilidad. Isang mapait na ngiti ang sumilay kay Sofia. Iyon ang kailangan nating alamin. Pero sa ngayon, may kailangan kang malaman tungkol sa bahay niyo. Hindi ito basta ibinebenta ni Donna Remedios.
Isinangla na ito sa isang tao na hinding-hindi niyo inaasahan. Corazon, akala ko ba ay wala ka ng mukhang ihaharap sa amin? Bakit ka narito? Sa pagtitipon na para lamang sa mga taong may dangal at tagumpay. Ang boses ni Donna Remedios ay matalas na parang kidlat na gumuhit sa gitna ng marangyang ballroom ng isang mamahaling hotel. Ang bawat salita niya ay tila sadyang ipinaririnig sa mga negosyante at matataas na tao na naroon sa taunang piging ng kumpanya. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga dambuhalang chandelier ay tila nanunuya sa kalagayan ni Corazon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Corazon. Hindi siya ang basang-basang babae sa waiting shed kagabi. Nakatayo siya ng tuwid. Suot ang isang simpleng itim na gown na nakuha niya sa kanyang lumang baul. Isang damit na sumisimbolo sa kanyang pagiging klasiko at marangal. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na kahit may bakas ng puyat ay puno naman ng isang uri ng kapangyarihang ngayon lamang niya natuklasan. Narito ako dahil asawa pa rin ako ng may-ari ng kumpanyang ito, Mama. Ang boses ni Corazon ay mahinahon, ngunit bawat pantig ay may bigat ng katotohanan. At bilang asawa, tungkulin kong saksihan ang bawat hakbang ng aking asawa. Maging ito man ay patungo sa tagumpay o sa sarili niyang kapahamakan. Nakita ni Corazon si Andres sa kabilang bahagi ng silid. Pilit na nakikipagngiti sa mga posibleng investors. Ngunit sa ilalim ng kanyang taksido, kitang-kita ni Corazon ang panginginig ng mga kamay nito. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, namutla si Andres. Ang kanyang kumpiyansa ay tila bula na biglang naglaho. Sa tabi niya, si Divina ay nakasuot ng isang matingkad na pulang dress. Sadyang inilalabas ang kanyang tiyan habang kumakapit sa braso ni Andres na tila ba isa itong tropeyo. Dahan-dahang naglakad si Corazon patungo sa kanila. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang marcha ng hustisya. Ang bawat hakbang niya ay nagbibigay daan sa mga taong nagbubulungan sa paligid. Sweetheart, bakit siya narito? Ang pabulong na tanong ni Divina kay Andres, ngunit sapat ang lakas nito upang marinig ni Corazon. Baka makasama ito sa baby. Alam mo namang unstable ang isip ng asawa mo. Ngumiti si Corazon. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Divina. Hindi ako narito para sa isang iskandalo. Narito lang ako para ayusin ang isang bagay na palaging nakakaligtaan ng asawa ko. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Corazon kay Andres. Sa harap ng maraming tao, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at inayos ang baluktot na necktie ni Andres. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa leeg ng asawa at naramdaman niya ang marahas na paglunok nito. Ang bango ng asawa na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pangamoy. Masyadong mahigpit ang pagkakatali, Andres. Bulong ni Corazon. Ang kanyang boses ay tila isang kumpas ng kamatayan sa pandinig ng lalaki. Parang ang mga kasinungalingan mo, unti-unti ka na nilang sinasakal. Bagay kayo ni Divina. Pareho kayong magaling magsuot ng maskara. Parehong peke. Binitawan ni Corazon ang necktie at hinarap ang mga taong nakatingin. Magandang gabi sa inyong lahat. Nais ko lang batiin ang aking asawa sa kanyang bagong kabanata. Naway ang pundasyong itinayo sa panlilinlang ay kayanin ang bigat ng katotohanang paparating. Ngunit bago pa man makahakbang palayo si Corazon, isang biglang gulo ang nangyari. Ang mga screen sa paligid ng ballroom na dapat ay nagpapakita ng mga tagumpay ng kumpanya ay biglang nagbago. Lumabas doon ang mga dokumento ng utang, mga audit reports na nagpapakita ng malaking kakulangan sa pondo, at ang mga litrato ng paglilipat ng pera sa mga dummy accounts na nakapangalan kay Divina. Anong ibig sabihin nito? Ang sigaw ni Donna Remedios, ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Mabilis na gumawa ng eksena si Divina. Humawak siya sa kanyang tiyan at nagsimulang umungol sa sakit. Andres,
Ang baby! Sinaktan ako ni Corazon. Tinulak niya ako. Wala namang ginawa si Corazon. Ngunit ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya nang biglang matumba si Divina sa sahig, umiiyak at itinuturo ang kanyang asawa bilang salarin. Ang katahimikan ng ballroom ay napalitan ng kaguluhan at mga bulungan ng paghatol. Corazon, ano ang ginawa mo? Ang galit na sigaw ni Andres habang kinakarga si Divina. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Ang katahimikan ng isang walang lamang kwarto ay mas nakakabingi kaysa sa anumang hiyaw ng galit. Sa bawat pag-ikot ng susi sa lumang kandado ng maliit na apartment na inuupahan ni Corazon, tila may bahagi ng kanyang puso na unti-unting namamanhid. Tapos na ang gabi ng marangyang piging. Tapos na ang sandali ng panandaliang tagumpay. Ngayon, ang sasalubong sa kanya ay ang amoy ng lumang pintura at ang alikabok ng isang silid na halos kasing laki lamang ng walk-in closet niya sa dati nilang mansyon. Ang bawat hakbang niya sa sementadong sahig ay lumilikha ng tunog na nagpapaalala sa kanya na siya ay nagsisimula na naman sa wala. Inilapag ni Corazon ang kanyang mga gamit sa isang sulok. Wala rito ang malambot na kama, wala ang mga mamahaling kurtina, ngunit sa gitna ng kahirapan, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na matagal na niyang kinalimutan. Isang kalayaan na hindi binabayaran ng luha o pagtitiis sa isang asawang mapanlinlang. Ma, okay lang ako rito. Mas gusto ko rito kaysa sa bahay na punong-puno ng kasinungalingan. Ang mahinang sabi ni Lisa habang inilalatag ang isang manipis na banig sa sahig. Pinanood ni Corazon ang kanyang anak. Ang dalagitang dati ay sanay sa aircon at malambot na unan ay ngayon ay nagtitiyaga sa init ng isang maliit na bentilador. Isang golden moment ang naganap nang maglabas si Corazon mang isang maliit na supot ng harina at asukal. Sa gitna ng gabi, nagsimula siyang magmasa ng kwarta para sa pandesal na balak niyang itinda sa umaga. Ang tunog ng pagpukpok ng kanyang mga kamay sa masa, ang marahang pagdausdos ng harina sa kanyang mga daliri ay tila isang meditation. Sa bawat pagmasa, tila inilalabas niya ang lahat ng pait, ang lahat ng galit, at binubuo ang isang bagong pag-asa. Nang maluto ang unang batch, ang bango ng mainit na tinapay ay pumuno sa maliit na silid, isang amoy na nagbigay ng panandaliang ginhawa sa kanilang pagod na katawan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Maaga pa ng sumunod na araw, isang marahas na pagkatok sa pinto ang gumising sa kanilang mag-ina. Ang tunog ng kamao na tumatama sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na unos. Nang buksan ni Corazon ang pinto, tumambad sa kanya si Andres. Hindi na ito ang makisig na lalaki sa ballroom. Magulo ang kanyang buhok, gusot ang suot na polo, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at puot. Pansamantalang nakalaya si Andres dahil sa piyansa, ngunit ang kanyang kumpanya ay nasa ilalim na ng mahigpit na investigasyon. Corazon, ano itong ginagawa mo? Nakatira ka sa ganitong butas? Pinapahiya mo ako. Ang bulyaw ni Andres, hindi man lang nag-abalang pumasok. Ibigay mo sa akin si Lisa. Hindi siya lalaki sa ganitong lugar. Karapatan ko bilang ama na bigyan siya ng maayos na buhay. Ang maayos na buhay na sinasabi mo ay ang buhay na kasama ang kabit mo? Ang boses ni Corazon ay mahinahon ngunit matalim. Huwag mong gamitin ang anak ko para itama ang mga mali mo, Andres. Wala ka ng kontrol sa amin. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Andres. Lumapit siya ng bahagya kay Corazon. Ang kanyang hininga ay amoy alak at pait. Akala mo ba ay nanalo ka na? Nagsumit na ako ng petisyon para sa custody ni Lisa. Gagamitin ko ang lahat ng resources ko para patunayan na hindi mo kayang buhayin ang anak natin. Tignan natin kung saan ka pupulutin kapag kinuha ko na ang tanging natitira sa'yo. Naramdaman ni Corazon ang panlalamig ng kanyang sikmura. Alam niyang kayang gawin ni Andres ang lahat, lalo na ngayong nasusukol na ito. Tumingin siya kay Lisa na nakatayo sa likuran niya. Hawak ang isang kutsilyo sa kusina, handang protektahan ang kanyang ina.
Umalis ka na, Andres. Ang huling sabi ni Corazon bago dahan-dahang isara ang pinto. Ngunit bago pa man tuluyang mag-lock ang pinto, narinig niya ang huling banta ng asawa. Huwag mong kakalimutan, Corazon. Ang bahay na inuupahan mo, ang lupang kinatatayuan nito. Baka magulat ka kung sino ang tunay na may-ari nito. Andres, pinatapon mo ang lahat para sa isang batang hindi mo naman kadugo. Ang bulong na yon ni Corazon ay tila isang sumpa na lumutang sa madilim at masikip nilang apartment. Hawak niya ang papel ng DNA result. Ang bawat kanto nito ay nayuyupi sa higpit ng kanyang kapit. Sa labas, ang ingay ng mga sasakyan at ang tawanan ng mga kapitbahay ay tila malayo sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Isang pintig na hindi na puno ng takot, kundi ng isang malamig at kalkuladong galit. Sa kabilang bahagi ng silid, ang asul na liwanag mula sa screen ng laptop ni Lisa ay tumatama sa mukha ng dalagita. Ang bawat pagpindot ni Lisa sa mga letra ng keyboard ay parang mga yabag sa isang madilim na pasilyo ng mga sikreto. Hindi na ito ang batang umiiyak dahil sa sampal ng ama. Ito na ang isang anak na determinadong bawiin ang dangal ng kanyang ina. Ma, tignan mo ito, tawag ni Lisa. Ang boses niya ay puno ng pagkabigla. Hindi lang basta paglilipat ng pera ang ginagawa ni Papa. May isang kumpanya sa Singapore na tumatanggap ng lahat ng assets na nawawala sa kumpanya natin. At ang pirma sa mga transfer documents hindi kay Papa, kundi kay Divina. Lumapit si Corazon at pinagmasdan ng screen. Ang mga numero at pangalan ay tila mga anino na unti-unting nabibigyan ng anyo. Ibig mong sabihin, habang niloloko ni Andres ang pamilya natin, niloloko rin siya ni Divina? Higit pa doon, Ma. Mukhang ginagamit ni Divina ang pagbubuntis niya para makuha ang tiwala ni Papa habang dahan-dahang ninanakaw ang lahat sa kanya. Dugtong ni Lisa. Isang golden moment ang naganap ng kuhanin ni Corazon ang isang lumang kwintas mula sa kanyang bulsa. Ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Andres noong wala pa silang pera. Dahan-dahan niya itong inilagay sa palad ni Lisa. Gamitin mo ang bawat talino mo, Lisa. Hindi tayo lalaban gamit ang dahas. Lalaban tayo gamit ang katotohanan. Ang bawat sentimong kinuha nila sa atin, bawat luhang pumatak sa mga mata mo, babawiin natin. Kinaumagahan, nagpasya si Corazon na makipagkita sa taong nagpadala ng DNA result. Sa loob ng isang lumang simbahan sa Quiapo, sa gitna ng amoy ng kandila at bulong ng mga deboto, nakatagpo niya ang isang babaeng nakatalukbong ng itim na belo. Bakit mo ito ibinigay sa akin? Tanong ni Corazon. Ang kanyang mga mata ay pilit na tinitignan ang mukha ng babae sa kabila ng anino. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang belo. Inilalantad ang isang mukhang may malalim na pilat sa pisngi. Isang pilat na tila iniwan ng isang marahas na nakaraan. Dahil tulad mo, biktima rin ako ni Andres. Ako si Elena. 10 taon na ang nakalilipas bago ka pa niya dinala sa mansyong yon. Ako ang kasama niya sa hirap. Ngunit nang yumaman siya, itinapon niya ako na parang maruming basahan. At ang pilat na ito, si Donna Remedios ang may gawa nito nang subukan kong humingi ng tulong. Nanlamig ang buong pagkatao ni Corazon. Ang pamilyang minahal niya ay tila isang pugad ng mga halimaw na matagal nang nambibiktima. Nasa panganib ka, Corazon. Babala ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa hukay. Hindi titigil si Divina hanggat hindi niya nakukuha ang huling sentimo ni Andres. At kapag nakuha na niya iyon, ikaw at si Lisa ang gagawin niyang panakipbutas sa mga krimen niya. Anak ko, huwag ang anak ko. Kunin niyo na ang lahat, huwag lang ang buhay ni Lisa. Ang boses ni Corazon ay isang basag na pagsamo na lumutang sa loob ng hinalughog na apartment. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng nagkalat na mga gamit ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog.
Ang bango ng niluluto niyang tinapay kanina ay napalitan ng malansang amoy ng dugo sa mesa. Isang pulang likido na tila nanununuya sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Nanlambig ang kanyang mga tuhod at sa isang sandali, tila gusto na niyang lamunin ng sahig. Ang bawat sulok ng silid na dati ay punong-puno ng pangarap nila ni Lisa ay naging isang madilim na selda ng takot. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, naramdaman niya ang isang mahigpit na hawak sa kanyang balikat. Si Elena. Ang babaeng may pilat ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng awa, kundi ng isang uri ng determinasyon na tanging ang mga nakaranas na ng impyerno ang makakaunawa. Corazon, tumayo ka. Ang utos ni Elena. Ang boses niya ay kasing tatag ng bato. Hindi ito ang oras para umiyak. Kung susunod ka sa gusto nila, hindi lang ang DNA result ang mawawala sa'yo, kundi pati ang anak mo. Kilala ko ang mga Alcacid. Hindi sila marunong tumupad sa pangako. Huminga ng malalim si Corazon. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kinuha niya ang DNA result mula sa kanyang bulsa. Ang papel na ito ang tanging armas niya, ang tanging katotohanan na wawasak sa mundo ni Andres at Divina. Anong gagawin ko, Elena? Wala akong pera. Wala akong koneksyon. Mayroon ka, sagot ni Elena. Mayroon kang galit ng isang ina. At mayroon akong alam na taguan na hindi nila inaakalang mapupuntahan mo. Isang golden moment ang naganap nang makita ni Corazon ang isang maliit na hair clip ni Lisa sa ilalim ng mesa. Pinulot niya ito at hinaplos ang bawat kurba ng plastik na hiyas. Tila naramdaman niya ang init ng buhok ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang mga mata ay naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanganib na ningas. Isang ina na handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Nagpasya si Corazon na tawagan si Andres, hindi upang magmakaawa, kundi upang subukan ang katapatan nito kung may natitira pa nga bang katapatan sa lalaking iyon. Andres, nasaan ang anak ko? Ang tanong ni Corazon nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila galing sa isang banyagang nilalang. Ano bang sinasabi mo, Corazon? Kasama ko si Divina sa ospital, masama ang pakiramdam niya. Ang iritableng sagot ni Andres sa kabilang linya. Huwag mo akong gamitan ng drama para lang makuha ang atensyon ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Corazon. Alam na niya. Hindi alam ni Andres ang ginawa ni Divina. O baka naman, sadyang nagbubulag-bulagan ang lalaki. Sabihin mo sa babaeng kasama mo, Andres, hawak ko ang katotohanan. At kung may mangyaring masama kay Lisa, hindi lang ang kumpanya mo ang guguho. Sisiguraduhin kong pati ang kaluluwa niyo ay walang mapupuntahan. Mabilis na ibinaba ni Corazon ang telepono. Tumingin siya kay Elena. Dalhin mo ako sa kanila. Dinala ni Elena si Corazon sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod, isang lugar na pagmamay-ari ni Donna Remedios, ngunit matagal nang inabandona. Ang tunog ng mga kuliglig at ang malayo na tahol ng mga aso ay nagpapabigat sa atmosfera. Sa bawat yabag nila sa tuyong damo, tila lalong humihigpit ang hawak ni Corazon sa DNA result na nakatago sa kanyang dibdib. Sa loob ng bodega, sa ilalim ng isang madilim na bumbilya, nakatali si Lisa sa isang lumang silya. Ang kanyang mukha ay may pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang. At sa harap niya, hindi ang mga tauhan ni Andres, kundi si Divina, nakatayo, walang bakas ng sakit, at hawak ang isang baril na tila ba isang accessory lamang ito. Ate Corazon, ang tagal mo naman. Ang malanding bating ni Divina, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malamig na pader ng bodega. Ibigay mo na ang papel, at baka mapag-isipan ko pang hayaan kayong makauwi ng buo. Bitawan mo ang baril, Divina. Wala ka nang matatakbuhan. Ang bawat sirena na naririnig mo ay ang tunog ng pagtatapos ng iyong mga kasinungalingan.
Ang boses ni Corazon ay hindi nanginginig. Sa gitna ng madilim at maalikabok na bodega, nakatayo siya bilang isang pader na hindi kayang tuminag ng anumang takot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Pinagmasdan niya si Divina, ang babaeng dati ay mukhang anghel, ngunit ngayon ay mukhang isang desperadong hayop na nasusukol sa kanto. Ang pawis sa noo ni Divina ay humahalo sa kanyang makapal na makeup at ang kanyang mga mata ay lumalakbay sa paligid, naghahanap ng butas na matatatakasan. "Huwag kang lalapit, Corazon! Isang hakbang pa at itutuloy ko ito." Ang sigaw ni Divina, ang kanyang mga kamay na may hawak ng baril ay marahas na nanginginig. Ang dulo ng bakal ay dumiin sa sentido ni Lisa na naging sanhi ng bahagyang pag-ungol ng dalagita sa sakit. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pintuan ng bodega. Hindi ang mga pulis ang unang pumasok, kundi si Andres. Humihingal siya, magulo ang suot na polo, at ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng pagkabigla na tila ba ngayon lamang siya nagising mula sa isang mahabang bangungot. Nakita niya ang kanyang anak na nakatali at nakita niya ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang pamilya na may hawak na armas. "Divina, anong ginagawa mo?" Ang tanong ni Andres, ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak. "Sabi mo, mahal mo ako. Sabi mo, kailangan nating protektahan ang baby natin." Isang matalim at mapait na halakhak ang kumawala sa bibig ni Divina. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa puot. "Ang baby? Andres, ang tanga-tanga mo talaga. Akala mo ba papatali ako sa isang lalaking tulad mo na ang tanging alam ay maging sunod-sunuran sa nanay niya?" Dahan-dahang inihagis ni Corazon ang papel ng DNA result sa paanan ni Andres. Ang puting papel ay marahang lumapag sa maruming sahig, tila isang huling piraso ng ebidensya sa isang korte ng langit. "Basahin mo, Andres. Basahin mo ang katotohanan na mas pinili mong talikuran para sa isang ilusyon." Nanginginig ang mga kamay ni Andres habang pinupulot ang papel. Ang bawat salitang binabasa niya ay parang isang sampal na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na latay. Ang katotohanang hindi siya ang ama, ang katotohanang ginamit lang siya, ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa kanyang buong pagkatao. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa salitang 0%. "Niloko mo ako." Ang bulong ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang dangal ko, ang pamilya ko, ang kumpanya ko. Lahat ibinigay ko sa iyo dahil madali kang lokohin, Andres." Ang bulyaw ni Divina, hindi na iniintindi ang mga pulis na unti-unti nang pumapaligid sa labas. Habang abala ka sa pakikipag-away kay Corazon, dahan-dahan ko nang nililinis ang accounts mo. Ang kumpanya mo, wala na yon. Ang bahay nyo, naisangla ko na yon sa Singapore. Wala ka ng kahit ano. Isang golden moment ang naganap ng magtama ang paningin ni Corazon at Lisa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Corazon ang isang maliit na tango mula sa kanyang anak. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon si Divina kay Andres upang kutyain ito, biglang kinagat ni Lisa ang braso ni Divina. Ang matalim na sakit ay naging sanhi ng pagbitaw ni Divina sa baril. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila naging hudyat para sa lahat. Mabilis na dinaluhong ni Corazon si Lisa. Binalot ang anak ng kanyang sariling katawan bilang proteksyon. Kasabay nito ang pagpasok ng mga pulis, ang marahas na paghila kay Divina patungo sa sahig, at ang paglak ng mga posas sa kanyang mga kamay. Wala nang magagawa si Divina kundi ang sumigaw at magwala habang kinakaladkad palabas. Ngunit bago siya tuluyang mawala, lumingon siya kay Donna Remedios na nooy kararating lang at nakasaksi sa lahat. Ang matandang babae ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng abo bago dahan-dahang bumagsak sa lupa.
biktima ng isang biglaang stroke dahil sa matinding kahihiyan at pagkatalo. Naiwan si Andres na nakaluhod sa gitna ng bodega, mag-isa, habang pinapanood ang kanyang asawa at anak na magkayakap. Ang bawat luha ni Corazon ay para sa kaligtasan ni Lisa, samantalang ang bawat luha ni Andres ay para sa sarili niyang pagkawasak. Ang amoy ng disinfectant sa ospital ay tila isang malupit na paalala na ang bawat sugat ay nangangailangan ng oras para maghilom, ngunit may mga pilat na mananatiling bahagi na ng ating pagkatao. Naglalakad si Corazon sa mamahabang pasilyo ng puting gusali. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tuyot at walang buhay sa ibabaw ng makintab na tiles. Hindi siya narito bilang isang mapagmahal na asawa o isang masunuring manugang. Narito siya bilang isang babaeng tapos na sa pagtitiis. Hawak niya ang isang brown envelope na naglalaman ng mga dokumentong magpapalaya sa kanya mula sa tanikala ng pamilya Alcacid. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat, hindi ng lungkot, kundi ng pinal na desisyon. Nang buksan niya ang pinto ng silid 402, ang bumungad sa kanya ay ang hitsura ng isang pamilyang gumuho na. Si Donna Remedios ay nakahiga sa kama. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nakalaylay dahil sa stroke. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, ngunit wala ng bakas ng dati nitong talas at kapalaluan. Ang babaeng dati ay nagpapatakbo ng buhay ni Corazon nang may kamay na bakal ay tila naging isang lantang dahon na lamang na hinihintay na tangay ng hangin. Sa tabi ng kama, nakaupo si Andres. Gusot ang kanyang damit, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Nang makita niya si Corazon, tila nakakita siya ng isang anghel ng kaligtasan. Mabilis siyang tumayo at lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-asa. Corazon, salamat at dumating ka. Alam kong hindi mo kami matitiis. Ang pagsamo ni Andres, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Kailangan ka ni Mama. Hindi siya kumakain. Ikaw lang ang hinahanap niya. Corazon, magsimula tayo ulit. Para kay Lisa, para sa atin. Isang malamig na katahimikan ang naging sagot ni Corazon. Tumingin siya sa kanyang biyenan at pagkatapos ay pabalik kay Andres. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na kawalan ng pakialam. Narito ako para ibigay ang mga papeles na ito, Andres. Ang mahinahong sabi ni Corazon habang inilalapag ang sobre sa mesa. Ang kumpanya mo ay nasa ilalim na ng liquidation. Ang bahay. Dahil napatunayan na peke ang pirma ko sa transfer, na ibalik ito sa ilalim ng pangalan ko at ni Lisa. Mayroon ka pang 3 araw para kunin ang mga gamit nyo ni Donna Remedios mula sa property. Namutla si Andres. Ang kanyang mga labi ay nangatal. Pero Corazon, saan kami pupunta? May sakit si Mama. Wala na akong pera. Lahat kinuha ni Divina. Wala ka na bang awa? Ang awa ay para sa mga biktima. Andres, hindi para sa mga salarin. Sagot ni Corazon. 20 taon akong nagbigay ng awa sa inyo. Ngayon, ibibigay ko naman ang awa sa sarili ko at sa anak ko. Isang golden moment ang naganap nang kumuha si Corazon ng isang mangkok ng lugaw mula sa tray ng pagkain sa tabi ni Donna Remedios. Dahan-dahan niyang inilapit ang kutsara sa labi ng matanda, ngunit hindi niya ito isinubo. Hinayaan niyang maramdaman ng matanda ang lamig ng pagkain. Naaalala niyo po ba, Mama? Noong may sakit ako at kailangan ko ng tulong, sinabi niyo sa akin na ang mahihina ay walang lugar sa mundong ito. Ngayon, tignan niyo ang sarili niyo. Ang lugaw na ito ay kasing lamig ng puso niyo noong itinaboy niyo kami ni Lisa. Inilapag ni Corazon ang kutsara. Ang tunog ng bakal na tumama sa seramika ay tila isang tuldok sa kanilang ugnayan. Hindi siya lumingon nang marinig niya ang mahinang ungol ni Donna Remedios na tila gustong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Andres, tapos na ang usapan natin.
Ang abogado ko na ang kakausap sa'yo tungkol sa annulment. Ang pinal na sabi ni Corazon habang naglalakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, mabilis na lumapit si Andres at biglang lumuhod sa sahig. Niyakap niya ang mga binti ni Corazon. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa sapatos ng asawa. Patawarin mo ako, Corazon. Gagawin ko ang lahat. Magiging alila mo ako. Basta huwag mo lang kaming iwan. Wala na akong matatakbuhan. Please, Corazon. Mahal kita. Napatigil si Corazon. Tumingin siya sa kanyang asawang nakasubsob sa sahig. Ang lalaking dati ay itinuring niyang langit. Ngunit ngayon ay isa na lamang anino ng isang pagkakamali. Ang bawat hikbi ni Andres ay tila isang ingay na hindi na umaabot sa kanyang puso. Hindi na kailangan ng hustisya ang malakas na sigaw dahil sa loob ng silid na ito, ang bawat patak ng luha ay sapat ng ebidensya ng isang pusong matagal na pinatahimik. Ang amoy ng lumang papel at ang malamig na buga ng aircon sa loob ng courtroom ay tila isang banyagang mundo para kay Corazon. Nakaupo siya sa matigas na selyang kahoy, ang kanyang likod ay tuwid na parang isang kwerdas ng gitara na handang tumunog. Sa tabi niya, ang kanyang abogado ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento. Ngunit ang pansin ni Corazon ay nakatuon sa pintuan. Nang bumukas ito, pumasok ang mga bantay kasama ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Si Andres, nakasuot siya ng kulay orange na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mga kamay ay nakaakabit sa isa't isa sa pamamagitan ng malamig na bakal ng posas. Ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang bilanggo na naglalakad patungo sa bitayan. Wala na ang makisig na negosyante. Ang natitira na lamang ay isang anino ng isang lalaking nagpadaig sa tukso at kasakiman. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na yumuko si Andres. Tila ba ang tingin ni Corazon ay isang apoy na nakakasunog sa kanyang natitirang dangal. Isang golden moment ang naganap bago tumayo si Corazon upang magbigay ng kanyang testimonya. Naramdaman niya ang isang maliit at mainit na kamay na humawak sa kanyang palad. Si Lisa. Inayos ng kanyang anak ang kwelyo ng kanyang blusa. Isang simpleng kilos na dati ay si Corazon ang gumagawa para sa kanyang asawa. Ngayon, ang kanyang anak na ang nag-aalaga sa kanya. Ang init ng balat ni Lisa ay nagbigay kay Corazon ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang batas. Corazon Alcacid, maari mo bang isalaysay sa hukuman ang nangyari noong gabi ng inyong anibersaryo? Ang tanong ng piskal. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Huminga ng malalim si Corazon. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila paghugot ng isang malalim na tinik mula sa kanyang lalamunan. Isinalaysay niya ang 22 taon ng pagtitiis, ang mga gabing siya ang nagpapalago ng kumpanya habang si Andres ay abala sa ibang bagay. Ang mga panahong siya ang naging tanging haligi ng tahanan habang unti-unti itong ginigiba ng kanyang asawa mula sa loob. Hindi ko hinihingi ang paghihiganti, ang sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay naging malakas at buo, tumatagos sa bawat sulok ng korte. Hinihingi ko ang kalayaan, kalayaan para sa sarili ko at kalayaan para sa anak ko mula sa isang buhay na nakatali sa kasinungalingan. Ang pag-ibig na ibinigay ko ay hindi isang utang na dapat bayaran, kundi isang regalong hindi na nararapat sa taong hindi marunong magpahalaga. Sa kabilang panig, ang abogado ni Andres ay sumubok na baliktarin ang sitwasyon. Hindi ba't naging pabaya ka rin bilang asawa? Kung kaya't naghahanap ng iba, si Mr. Alcacid? Hindi ba't naging masyado kang nakatutok sa bahay at nakalimutan mo ng maging inspirasyon para sa kanya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Corazon. Ang pagiging asawa ay hindi isang trabaho na may performance review attorney. Ang pagiging asawa ay isang sumpaan.
Kung ang katapatan ko sa bahay at sa anak ko ang itinuturing niyang pagkukulang, kung gayon, masaya akong nabigo sa kanyang paningin. Sa gitna ng paglilitis, isang sorpresa ang dumating. Ang pintuan ng courtroom ay bumukas at pumasok ang isang nurse. May dalang dokumento mula sa ospital kung saan naroon si Donna Remedios, ang matanda. Sa gitna ng kanyang paralysis, ay nagawang magbigay ng isang digital na pahayag bago tuluyang mawalan ng malay muli. Ang bawat salitang binasa ng nurse ay tila isang kumpisal mula sa hukay. Inamin ni Donna Remedios ang lahat ng pakikipagsabwatan kay Divina, ang pagpalsipika ng mga dokumento at ang kanyang matinding pagsisisi sa ginawa sa kanyang manugang. Narinig ang mahinang hagulgol ni Andres sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga nakaposas na kamay. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang kanyang sariling ina ang naglagay ng huling pako sa kanyang krus. Nang matapos ang sesyon, lumabas si Corazon sa korte kasama si Lisa. Ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Ang hangin ay mas madaling langhapin. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ma, tapos na ba? Ang tanong ni Lisa habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan. Papunta pa lang tayo sa simula, Lisa. Ang sagot ni Corazon habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng anak. Ngunit bago sila makasakay, isang lalaking nakasuot ng barong ang lumapit sa kanila. Hindi ito si Andres at hindi ito si Sofia. Ito ang abogado ni Divina. May dalang isang maliit na susi at isang liham na may selyo mula sa Singapore. Ang bawat tahanan ay may mga sulok na tanging ang mga pader lamang ang nakakaalam ng katotohanan at ang mga lihim na itinago sa ilalim ng dasal ay ang pinakamabigat na pasanin ng isang pamilya. Dahan-dahang itinulak ni Corazon ang malaking pintuan ng kanilang lumang mansyon. Ang tunog ng mga bisagra na tila humihingi ng langis ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na foyer, isang malungkot na pagbati sa kanyang pagbabalik. Ang amoy ng alikabok at ang tuyot na bango ng jasmine mula sa hardin ay sumalubong sa kanya. Tila ba ang bahay ay nagdadalamhati rin sa pagkakaalis ng mga dating naninirahan dito. Ngayon, sa ilalim ng desisyon ng korte, ang mansyong ito ay muling naging kanya. Ngunit hindi na ito ang bahay na punong-puno ng pangarap. Ito ay isa na lamang malaking gusali na kailangang punan ng bagong buhay. Naglakad si Corazon patungo sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang kanilang lumang altar na gawa sa maitim na kahoy ng nara. Nakatayo roon ang mga imahen na tila ba tahimik na nagmamasid sa lahat ng dusa na pinagdaanan niya sa loob ng 2 dekada. Naalala niya ang mga gabing lumuluhod siya rito, humihingi ng himala para sa kanyang pagsasama kay Andres. Hindi alam na ang sagot sa kanyang mga dalangin ay nakatago lamang sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Lisa at dahan-dahang haplusin ang inukit na kahoy ng altar. Ma, sabi ni Tita Sofia, dito raw laging naglalagi si Lolo bago siya pumanaw. Sabi niya, may isang bagay na hindi raw nakuha ni Papa kahit anong pilit niya. Huminga ng malalim si Corazon. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang damhin ang ilalim ng altar. Gaya ng sinabi sa liham ni Divina. Naramdaman niya ang isang maliit na uka, isang lihim na siwang na hindi mapapansin ng karaniwang mata. Sa isang marahang pagpindot, narinig ang isang mahinang paggalaw ng kahoy at bumukas ang isang maliit na drawer. Sa loob nito ay may isang lumang journal at isang itim na velvet na kahon. Binuksan ni Corazon ang journal at binasa ang huling sulat ng kanyang biyenan, ang ama ni Andres. Ang bawat salita ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay, puno ng pagsisisi at pagkilala. Para kay Corazon, ang tunay na haligi ng kumpanyang Alcacid, simula ng sulat. Alam ko ang kahinaan ng aking anak. Alam kong darating ang araw
Nawawasakin niya ang lahat ng aking pinaghirapan para sa isang panandaliang ligaya. Ang mga shares na akala ng lahat ay kay Andres ay tunay na nakapangalan sa iyo simula pa noong araw ng inyong kasal bilang aking regalo sa iyong katapatan. Itinago ko ito para hindi niya magamit sa kasamaan. Ngayon, ikaw na ang may-ari ng lahat. Napaupo si Corazon sa malamig na sahig. Ang journal ay yakap-yakap sa kanyang dibdib. Ang lahat ng serya ng paghihirap, ang lahat ng pang-aalipusta ni Donna Remedios at ang pagtatraidor ni Andres ay tila nabura ng katotohanan ito. Hindi siya isang martir lamang. Siya ang tunay na itinalagang tagapagmana. Ang pag-ibig na ibinigay niya sa pamilyang ito ay kinilala ng taong pinakanirerespeto ni Andres sa paraang hindi kailanman matitibag ng anumang panlilinlang ni Divina. Ma, ibig sabihin ba nito hindi na tayo kailangang matakot? Ang tanong ni Lisa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong silang na pag-asa. Ngumiti si Corazon, isang ngangiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi na tayo kailangang matakot, Lisa, dahil ang bahay na ito, ang kumpanya at ang ating kinabukasan ay hindi na nakabase sa kung anong ibibigay ng papa mo. Tayo na ang may hawak ng sarili nating kapalaran. Kinuha ni Corazon ang laman ng velvet na kahon, isang simpleng singsing na may asul na bato, ang tanging gamit na pag-aari ng kanyang biyenan na hindi kailanman na isangla. Isinuot niya ito at tila naramdaman niya ang isang basbas ng kapayapaan na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa labas, ang hapon ay unti-unti nang nagiging gabi, ngunit ang dilim ay hindi na nakakatakot. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay isa-isang binuksan ni Corazon. Tila ba nagpapahayag sa buong mundo na ang reyna ay nagbalik na? At sa pagkakataong ito, hindi na siya aalis. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang marahang pagkatok ang narinig mula sa main door. Nang tignan ni Corazon sa monitor, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Hindi ito pulis at hindi ito kaaway. Ito ang asawa ni Divina, ang tunay na ama ng batang dinadala nito na may dalang mga dokumentong maglalagay kay Divina sa habambuhay na pagkakabilanggo. Patawad, Corazon. Itinatangi kita dahil ikaw ang buhay na alaala ng kasalanang hindi ko kayang aminin hanggang sa huling hininga ko. Ang tinig ni Donna Remedios ay tila isang tuyot na kalansing ng mga dahon sa gitna ng isang abandonadong hardin. Nakatayo si Corazon sa tabi ng kama sa ospital. Ang amoy ng gamot at ang malamig na buga ng aircon ay tila nagpapabigat sa bawat hininga niya. Ang matandang babae, na dati ay puno ng pagmamalaki at lupit, ay tila isang anino na lamang na nakabalot sa puting kumot. Ang kanyang mga mata, bagaman malabo na, ay nakatitig sa kisame na tila doon nakasulat ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Sa sulok ng silid, nakaupo si Andres, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Ang bawat mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng matanda ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga natitirang sandali ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Anong ibig mong sabihin, Mama? Ang mahinahong tanong ni Corazon. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri habang dahan-dahang hinahawakan ang malamig at kulubot na kamay ng kanyang biyenan. Hindi ito hawak ng pagmamahal, kundi hawak ng isang taong naghahanap ng huling tuldok sa isang magulong kwento. Ang mga magulang mo, hindi sila namatay sa aksidente lang. Ang hirap na pagpapatuloy ni Remedios. Ang bawat salita ay tila may kasamang dugo. Sila ang tunay na kasosyo ng asawa ko. Pinagtaksilan namin sila. Kinuha namin ang kanilang mga ideya, ang kanilang puhunan. At nang mawala sila, ikaw ay kinuha namin hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot na balang araw ay malaman mo ang katotohanan, ang pagpapakasal mo kay Andres. Yun ang huling paraan ng asawa ko para ibalik sa iyo ang dapat ay sa iyo. Pero ako ang naging hadlang. Oy,
Isang matinding pananahimik ang bumalot sa silid. Naramdaman ni Corazon ang isang malakas na pintig sa kanyang dibdib. Isang pagyanig na tila nagpaguho sa lahat ng pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang akala niyang utang na loob sa pamilyang Alcacid ay isa palang malaking panlilinlang. Ang 20 taon ng kanyang pagiging martir ay pagbabayad pugad sa mga taong nagnakaw ng kanyang tunay na pagkatao. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang bitawan ni Corazon ang kamay ni Remedios. Kumuha siya ng isang malinis na bimpo at marahang pinunasan ang luha sa gilid ng mata ng matanda. Pinapatawad na kita, Mama. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat ng galit mo sa bagong buhay ko. Malaya ka na sa iyong mga sikreto at malaya na rin ako sa inyong lahat. Sa huling pagkakataon, tumingin si Remedios kay Corazon. Isang sulyap ng pasasalamat bago unti-unting pumikit ang kanyang mga mata at tumuwid ang linya sa monitor ng kanyang puso. Ang tunog ng mahabang hudyat ng makina ay tila isang pinal na pamamaalam sa isang panahon ng kadiliman. Humarap si Corazon kay Andres na nooy humahagulgol na sa tabi ng kama. Tapos na, Andres. Wala ka nang kailangang protektahan at wala ka na rin kailangang lokohin. Ang lahat ng yaman na hawak mo ngayon, ang bawat sentimong pinag-awayan niyo ni Divina, ay dugong dumanak mula sa mga magulang ko. Magsasampa ako ng kaso, hindi lang para sa annulment, kundi para sa hustisya ng pamilya ko. Corazon, please, wala na akong kahit sino. Patay na si Mama. Nakakulong si Divina. Huwag mo akong iwan sa ganito. Ang pagsamo ni Andres habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit ni Corazon. Ngunit humakbang palayo si Corazon. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ng ospital ay tunog ng isang babaeng naglalakad patungo sa kanyang sariling liwanag. Lumabas siya ng silid kung saan naghihintay si Lisa at si Sofia. Ang hangin sa labas ng ospital ay masarap lang hapin. Tila ba ang bawat molekula nito ay puno ng kalayaan. Sa huling sandali, lumingon si Corazon sa malaking gusali ng ospital. Naalala niya ang babaeng pumasok doon na punong-puno ng takot at ulat. Ngayong lumalabas siya, ang babaeng iyon ay wala na. Ang natitira ay isang Corazon na alam na ang kanyang tunay na pangalan, ang kanyang tunay na halaga at ang kanyang tunay na tahanan. Ang bango ng umaga ay hindi lamang nagmumula sa mga bagong luto na tinapay, kundi sa hanging malayang nalalanghap ng isang pusong wala nang itinatagong pait. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Corazon, ngunit sa bawat sikat ng araw na tumatama sa salamin ng kanyang bagong tindahan, ang Corazon's Heritage Bakery, tila binubura ng liwanag ang bawat anino ng kanyang nakaraan. Nakatayo siya sa likod ng counter. Suot ang isang malinis na puting apron na may borda ng kanyang pangalan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay mabilis at bihasa na ngayon sa pag-aayos ng mga pastry. Ang bawat masa ng harina ay naging simbolo ng kanyang pagbangon. Ang bawat tamis ng asukal ay naging pambawi sa bawat luhang pumatak noon. Ang mansyong Alcacid ay hindi na isang kulungan. Ginawa itong isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Isang paraan ni Corazon upang ibalik ang dangal ng kanyang mga magulang na ninakawan noon ng pagkakataon. Ma, handa na ang mga orders para sa delivery. Nakapag-ayos na rin ako para sa klase ko mamaya. Ang masayang bati ni Lisa habang lumalabas mula sa kusina. Ang dalagita ay mas lalong gumanda. Ang mga mata nito ay wala ng bakas ng takot. Tanging ningning na lamang ng isang anak na ipinagmamalaki ang kanyang ina. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Lisa at hinalikan ang pisngi ni Corazon. I'm so proud of you, Ma. You didn't just survive, you conquered. Hinawakan ni Corazon ang kamay ng anak at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kompetisyon ng init sa pagitan ng kanilang mga palad.
Isang init na nagmumula sa pag-ibig na dalisay at walang hinihintay na kapalit. Habang nag-aayos ng mga bulaklak sa labas ng tindahan, isang pamilyar na anino ang huminto sa tapat ng gate. Si Andres. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt, mukhang matanda ng 10 taon, at may dalang isang maliit na buke ng mga ligaw na bulaklak. Malaya na siya sa piyansa habang hinihintay ang pinal na hatol ng korte, ngunit ang kanyang hitsura ay tila isang taong habambuhay nang nakakulong sa sariling pagsisisi. Corazon, happy anniversary sa atin, kung maaari ko pang tawagin ganoon. Ang mahinang sabi ni Andres, hindi makatingin ng diretso. Gusto ko lang sanang ibigay ito at humingi muli ng tawad. Wala na akong hihilingin pa. Alam kong wala na akong lugar sa buhay niyo. Tumingin si Corazon kay Andres. Wala na ang galit na dating sumusunog sa kanyang dibdib. Wala na rin ang sakit na dati ay nagpapahinto sa kanyang paghinga. Ang nakikita na lamang niya ay isang lalaking naging bahagi ng kanyang lumang kwento. Isang kwentong tapos na. Salamat sa bulaklak, Andres. Ang mahinahong sagot ni Corazon habang tinatanggap ang bouquet upang ilagay sa basurahan sa tabi. Pinatawad na kita noon pa dahil kailangan ko ng kapayapaan para sa sarili ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi laging may kasamang pagbabalik. Ang buhay ko ngayon ay puno na at wala nang puwang para sa mga bagay na nakakasira. Tumango si Andres, may isang butil ng luhang pumatak sa kanyang pisngi bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo, unti-unting nawawala sa gitna ng mga dumadaang tao. Iyon na ang huling pagkakataon na makikita siya ni Corazon bilang bahagi ng kanyang mundo. Bumalik si Corazon sa loob ng tindahan kung saan tinawag siya ni Lisa. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng hapon, habang pinagmamasdan ang kanyang anak at ang tagumpay na kanyang pinaghirapan, napagtanto ni Corazon ang isang mahalagang aral. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Ang pait ng kahapon ay naging sangkap lamang para sa mas matamis na bukas. Si Corazon ay hindi na ang babaeng nawasak. Siya na ang babaeng binuo ng sarili niyang lakas, pag-asa, at walang hanggang pag-ibig sa sarili.